Si Oren at ang kanyang cellphone. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang batang lalaki na nagngangalang Oren. Si Oren ay 10 taong gulang at kilala sa kanilang lugar bilang cellphone boy. Hindi dahil mahilig siyang maglaro ng games o manood ng videos, kundi dahil ayaw niyang ipahiram o ipakita kahit kanino ang kanyang cellphone. Kahit sa kanyang mga kapatid, sobrang madamot si Oren pagdating sa kanyang gadget. Isang araw, binigyan si Oren ng kanyang magulang ng bagong cellphone bilang regalo sa kanyang birthday. Simula noon, parang naging bahagi na ng kanyang katawan ng cellphone. Lagi niyang dala-dala kahit sa kusina, sa banyo o kahit sa pagtulog. Hindi niya ito pinapakawalan at lalong hindi niya ito ipinapahiram. Oren, pahiram naman ang cellphone mo. Gusto ko lang mag-search para sa assignment ko. Pakiusap ng kanyang ate na si Ana. Hindi pwede. Baka masira mo. Sagot ni Oren habang mahigpit na niyakap ang kanyang cellphone. Oren, pahiram naman. Gusto ko lang mag-download ng music. Sabi naman ng kanyang kuya na si Dan. Wala akong load. At saka baka malobat agad to. Reklamo ni Oren. Kahit ang kanyang mga magulang ay napapansin na sobrang selan at madamot na si Oren pagdating sa cellphone. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang nanay. Oren anak, hindi maganda yang ugali mo. Dapat matuto kang magbahagi, lalo na sa iyong mga kapatid, sabi ng kanyang ina. Pero wala siyang pakialam. Para kay Oren ang cellphone ay kanyang kayamanan at ayaw niyang ibahagi ito kahit kanino. Mas importante pa sa kanya ang cellphone kaysa sa pakikipagkaibigan o pakikisama sa kanyang pamilya. Isang hapon habang naglalaro si Oren sa labas, biglang umulan ng malakas. Nagmadali siyang tumakbo pa uwi, pero sa kanyang pagmamadali, nadulas siya at nahulog ang kanyang cellphone sa putik. Nang buhatin niya ito, hindi na ito nag-on. Nasira ang kanyang mahal na cellphone. Naiyak si Oren at nagtago sa kanyang kwarto. Doon niya naisip na kung sana ay nagbahagi siya sa kanyang mga kapatid, baka hindi niya naramdaman ang ganitong lungkot. Naisip niya na mas importante pala ang pamilya kaysa sa anumang gadget. Kinaumagahan, lumapit si Oren sa kanyang mga kapatid at humingi ng tawad. Pasensya na sa inyo, Ate Ana, Kuya Dan. Hindi ko na kayo pagdadamutan ng cellphone ko. Sana mapatawad ninyo ako, sabi ni Oren. Ngumiti ang kanyang mga kapatid at niyakap siya. Okay lang yan, Oren. Basta alam mong nandito lang kami para sa'yo, sabi ni Ana. Mula noon, nagbago na si Oren. Natuto siyang magbahagi at naging mas mapagbigay sa kanyang mga kapatid. At kahit wala na siyang cellphone, masaya siya dahil alam niyang may pamilya siyang laging nandyan para sa kanya. Moral ng kwento, ang pagiging madamot ay hindi nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Mas masarap sa pakiramdam ang magbahagi at magmahalan sa pamilya kaysa sa anumang material na bagay.